Abusadong international students na mula sa third world countries bawal na sa Denmark. Kung may kilala kang Pilipino na nag-aaral dito sa Denmark at makakarating sa iyong kaalaman na ang mga ito ay umaabuso sa mga pribilehiyo ng mga batas dito, ay mapapakunot noo ka na lamang talaga. Sa kabutihang palad, ay hindi naman nabanggit ang mga Pilipinong estudyante dito na mga abusado sa batas. Ang mga dayuhang estudyante na nagnanais makapag-aral dito ay pinagkakalooban ng student visa at ito ay nasasaklaw ng tinatawag na Study Ordinance dito sa bansang Denmark. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga dayuhang estudyante ay pinagkakalooban ng pribilehiyo na makapanirahan dito habang nagsisipag-aral. Magkakaiba ang mga requirements at mga privileges na pinagkakaloob sa mga dayuhang estudyante depende sa mga batas na ipinatutupad sa loob at sa labas ng bansa. Kung ikaw ay isang estudyante dito, maaaring updated kayo palagi sa mga pagbabago sa mga batas na ipinatutupad sa mga dayuhang mag-aaral. Ang balitang ibabahagi ko sa inyo ay lumabas lamang sa national media dito sa Denmark nitong August 25, 2025. Ito ang nilalaman ng balita. Isasalin ko ito sa wikang Pilipino kung hindi pa kayo marunong magsalita ng wikang Danish. Bago ko ito simulan, ay nais ko munang ipaliwanag ang ilang mga salita na inyong maririnig. Liberal Alliance. Ang Liberal Alliance ay isang partido politikal dito sa Denmark at may mga miyembro sila na nakapwesto bilang mga mambabata sa gobyerno. Tri-F. Ang Tri-F ay ang pinakamalaking organisasyon ng mga manggagawa sa bansang Denmark sa kasalukuyan. Isa ito sa mga malalaking haligi ng mga labor union na kumakalinga at nakikipaglaban sa mga karapatan at mga benepisyo ng mga manggagawa sa Denmark, lokal man o dayuhan. Sang-ayon sa balita, ang mga estudyante mula sa third world countries ay ilalagay ng Liberal Alliance sa negatibong listahan. Direktang binanggit sa balita na aalisan ng Liberal Alliance ang mga estudyante mula sa Bangladesh at Nepal ng pagkakataong magtrabaho habang sila ay nagsisipag-aral sa Denmark. Aalisan ng Liberal Alliance ang mga estudyante mula sa Bangladesh at Nepal ng pagkakataong magtrabaho habang sila ay nag-aaral sa Denmark. Naniniwala ang partido na ang programa sa pag-aaral ay inaabuso upang iwasan ang mga patakaran para sa dayuhang paggawa o foreign labor. Kaya't nagmumungkahi sila ng negatibong listahan ng mga bansa na ang estudyante at ang kanilang asawa ay hindi dapat makapagtrabaho. Kasabay nito ang pagsusuri mula sa Unyon ng Manggagawa na Tri-F na mas maraming tao ang pumapasok sa Danish labor market sa pamamagitan ng mga programa sa pag-aaral kaysa sa pinakamalaking programa sa negosyo. Ito ang buod ng balita sa wikang Pilipino mula sa bansang Denmark. Kung kayo ay Pilipinong estudyante sa Denmark, makabubuting suriin ninyo ang mga bagong batas na ipinatupad lamang nitong Mayo ng kasalukuyang taon. Ngunit kung may sapat na kayong pagkukunan ng pananalapi, ay hindi na kayo apektado ng balitang ito. Like and subscribe. See you again on our next video. Have a nice day!